Ginoong Tagapangulo, sa puntong ito ay isa lamang po ang ating kahilingan para kay Pastor Apollo. Alam mo itong SMNI, tuwing lumalabas po sila, ang parati nilang ipinagmamalaki yung katotohanan, yung tama. So kung totoong katotohanan na tama lang, di pumunta po kayo dito at i-share nyo po kung ano ba talaga yung bakit po kayo. Pupunta ako sa hearing, pero sa 17 kondisyon. First time ko makabalita ng ganito, sa totoo lang. Dinaig pa ni Pastor Quiboloy ang 10 utos ng Diyos. At ang masasabi ko lang dyan. Ito na. Bigo, posibleng mabibigo si Senador Robin Padilla sa kaniyang pagkalap sa 8 lagda dahil hanggang ngayon lang na araw na ito. Kaya may pakiusap siya. At hindi lang yan, naglabas din si Pastor Apollo Quiboloy, ang tagapagtatag sa naturang sikta ng 17 conditions para haharap siya sa Senado. Inabangan din natin mga kapatid ang hearing ng Kongreso kaugnay sa SMNI. So tatalakayin natin ito at pakinggan din natin ang komento ni Atty. Claire Castro tungkol sa 17 inilabas na conditions ni Pastor Apollo Quiboloy. Kung mabigo si Senador Padilla sa pagharang sa posibleng ilabas ng warrant of arrest, inaabangan ngayon ang posibleng paghuli kay Pastor Apollo Quiboloy. Samahan niyo ako. Kumusta? Naka-schedule ngayon una ang hearing sa Kongreso mga kapatid. No? At yun ang inabangan din natin, ang hearing kaugnay sa SMNI franchise. So, sa pahayag ni Senador Robin Padilla, may isinusulong siya na bill para investigahan daw ang pagsuspindi sa franchise ng SMNI. At ayon kay Mike Abe, dating kaibigan ni Pastor Apollo Quiboloy at dating anchor person ng SMNI, maganda yon dahil sa pagpatawag ni Senador Robin Padilla, siguradong magiging kaharap niya ang ilang mga abogado nito. Okay. So, alam ng karamihan na may panawagan si Senador Robin Padilla, aka bad boy, ang idol ng karamihan, kaugnay kay Pastor Apollo Quiboloy. Dahil parang butata nga siya sa panggagapang sa perma para malikom ang 8 perma upang di matuloy ang warrant of arrest. Pero tutukan din natin, yung warrant of arrest pagkatapos nitong March 12, posible kayang ilabas ni Senate President Meg Zubiri? Dahil di natin nakita yung reaksyon ni Senate President Meg Zubiri kaugnay dito. Oh. Ang daming mga nag-iingay na, pero nanantiling pikum ang bibig niya. So, bago diyan mga kapatid, ito ang pahayag sa Congress kaugnay sa kaso
ngayon, alauna sana, no, ang hearing tungkol sa SMNI. Kung di lalabas din si Pastor Apollo Kibuloy, nauna nang nagpadala ng sulat ang kaniyang abogado na si Atty. Topacio na di daw umano dadalo si Pastor Apollo Kibuloy dahil ang SMNI ay pinag-aari na ng iba. Ngunit iginiit pa ng mga mambabatas na kailangan ang presensya niya. Bakit? Kailangan din sasagot si Pastor Apollo Kibuloy bakit nabigay sa iba na batay sa rules daw, kailangan ipaalam sa Kongreso kung may paglilipat sa pag-aari. Parang 3 buwan ba yun? Kailangan agad ipaalam sa Kongreso at walang nangyari daw na ganon. So, ating abangan mga kapatid, no? Ito, pakinggan muna natin yung sa Kongreso mismo. Alam mo itong SMNI, tuwing lumalabas po sila, ang parati nilang ipinagmamalaki yung katotohanan, yung tama. So kung totoong katotohanan na tama lang, di pumunta po kayo dito at i-share nyo po kung ano ba talaga yung panig ninyo. Di ba? Bakit po kayo natatakot? Bakit kayo nagtatago? Yan. Kung katotohanan, dapat ilabas din niyo. Ang argumento kasi nila, malinaw. Ang argumento ni Pastor Apollo Kibuloy, haharap lang umano siya sa proper forum. At yung proper forum na yan, walang iba, kundi ang korte. Well, ibalik natin sa Pastor Apollo Kibuloy. Di po ba? Matagal na siyang tinatawag sa korte, naging wanted na nga siya doon sa US. Bakit din niya hinarap? Proper forum ang korte, di po ba? So, pakinggan muna natin si Senador Robin Padilla, mga kapatid. Ito. Ginoong Tagapangulo, sa puntong ito ay isa lamang po ang ating kahilingan para kay Pastor Apollo Kibuloy. Iyon ay mabigyan lamang. Pabor ba kayo sa kanyang pahayag? Ito, posible di niya nakuha dahil hanggang ngayon lang na araw, dapat makuha niya yung 8 perma ng mga senadors upang yung contempt order ay mabaliwala at mapigilan, maharangan yung paglabas ng warrant of arrest ni Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ, the name above all names na itinatag niya sa Davao. So, naunang sinabi ni Senador Robin Padilla na meron kasi siyang utang na loob lalo na sa eleksyon. At ang pakiusap din niya, sinabi na kasi ni Pastor Apollo Kibuloy na haharap siya sa proper forum doon sa korte. Naalala niyo ba noon sa kasagsagan ng drug on war ni dating Presidente Rodrigo Duterte? Di po ba si Senador Laila de Lima dumaan din sa Senado? Ginawa pang katatawanan, di po ba? At meron na yung kaso. Pero dinaan pa rin sa Senado in aid of legislation. Resulta, alam niyo naman, napawalang sala sa korte. Ngayon, naging Justice Secretary yan. Pagdating ni Pastor Apollo Kibuloy, bakit ganon? Na kung maari, ihinto na lang ang Kongreso, ang Senado, ang hearing nito, yun ang hinihiling ni Senador Padilla, ihinto lang at doon ipatuloy sa korte. Sang-ayon kayo niyan, mga taga-subaybay? Comment down below. Ituloy natin si Senador Padilla. Natin, hindi po ng kapalit, kundi ng karampatang pagtrato ang naging serbisyo naman po ni Pastor sa ating bayan. Yun.
karapatang pagtrato umano dahil sa serbisyo ni pastor sa bayan. Halimbawa, kung meron talagang malaking serbisyo sa bayan, ang isang tao, pastor man, senador man, mayor man, gobernador man, presidente, pag may magreklamo ba dahil sa naturang serbisyo, pag may mga nagreklamo sa kasong krimen, gawin na lang bang bulag-bulagan o bingi-bingihan dahil sa utang na loob? Tuloy natin. Dagdag pa po nito, binibigyan pansin din natin ang mga banta sa personal na kaligtasan ni pastor. Kahit naman po sino na nakararanas ng banta sa kanyang buhay, ay pipiliin ang pag-iingat sa paglabas sa pagpublikong lugar. Kaalinsabay, paborito ang anunsyo ng Estados Unidos sa paghahain ng sakdal laban sa kanya. Natural lamang po na ingatan ng isang tao ang kanyang sarili. Ito ay nagkukontrahan na pahayag ni Senador Robin Padilla dahil ingatan ang kanyang sarili. Ibig sabihin magtatago siya dahil may warrant of arrest na ilabas na. At delikado at nanganganib siya sa Interpol, sa pulis, Interpol. Ang tanong, di po ba sabi niya, haharap siya sa proper forum. Bakit nagtatago siya? Proper forum na yon. Okay, tuloy natin. Kung nakakadama siya ng pag-atake mula sa iba't ibang puwersa at panig. Bilang paglilinaw, hindi po niya tinatalikuran ang obligasyong sagutin ang mga paratang sa kanya. Ang nais po niya... Ito. Hindi talaga tatalikuran ni Pastor Apollo Kibuloy. Nais lang niya, wag sa Senado. Nais lang niya doon na sa korte. Bakit ganon? Naalala niyo ba yung kaso ni Nanay LV, Senador Robin? Di po ba muntik ng masapak yung barangay captain ni Senador Robin mismo? Ano ba yung kaso, di ba? Inaakyo si Nanay LV sa isang kasong krimen at meron na yung kaso pero dinaan pa sa Senado. Kung yung kaso ni Nanay LB na pinagbintangan na nangnakaw at meron ng nakasampang kaso, marami silang dumadalo sa Senate hearing in aid of legislation. Pinatawag yung amo, pinatawag yung mga pulis, pinatawag yung barangay kapitan in aid of legislation. Kumpara sa kay Pastor Apollo Kibuloy. Bakit ganon? Na doon na lang sa korte. At kung maari, di na ituloy ang hearing sa Senado. Okay, tuloy natin. Para yatang sa ganitong pagkakataon, mga kapatid, napansin nyo ba? Parang si Senador Robin Padilla ang nagiging spokesperson ni Pastor Apollo Kibuloy sa Senado. Di ba ba? Tuloy natin. Ay sagutin ito sa tamang espasyo kung saan matatamo niya ang isang patas na pagdinig at paggalang sa kanyang karapatan sa due process. Higit sa lahat po, Ginong Tagapangulo, ang akusasyon po laban kay Pastor ay nasa bakuran na ng kagawaran ng hustisya na kanilang... Ito, kadalasan ang marinig natin ng mga argumento. Nasa bakuran na kasi ng kagawaran ng hustisya. Bakit? Ito po ba'y kauna-unahan na kaso sa Senado na isinagawa ang hearing in aid of legislation kahit may kaso na sa korte? Di po ba ang dami ng mga dumaan na hearing na may kaso na sa korte ngunit nagpatuloy pa ang hearing nila in aid of legislation? Bakit? Pagdating kay Pastor Apollo Kibuloy, iyon talaga ang sigaw ng karamihang pumapabor kay Pastor Apollo Kibuloy. Okay. Due process. Di pa maituring na due process yung pagpatawag niya mismo para masagot niya
yung mga akusasyon laban sa kanya. Tuloy natin. Isilasampa sa naaayong korte. Hindi na po magkakaroon ng saysay ang ating pagdinig sapagkat nasa kamay na po ito ng hudikatura. Nasa kanila po ang kapangyarihan upang magpataw ng desisyon at kung sino po ang inosente at kung sino po ang nagkasala. Hindi na rin po siguro kakailanganin pa na magkaroon ng hiwalay pang pag-uusisa. Ang dalawang So di pa siya sure sa kaniyang pahayag, hindi na siguro kailangan pa. Yun ang resulta kung una, sa hearing pa lang, absent na. Unang hearing pa lang. Pangalawang hearing, nandyan, present nga, pero hindi nagtatanong. Kundi, dinipinsa lang parang spokesperson si Senador Robin kay Pastor Apollo Kibuloy dahil inihiyayag niya ang kanyang pagkilala kay Pastor Apollo Kibuloy na di daw umano siya hinihingian ng pera. Pangatlong hearing, late na siyang dumating at pagdating niya, humihiling siya ng break. At matapos yung break, 1 minuto, doon inihayag na niya ang pagtutol sa contempt order. At nilekturan pa siya ni Senador Reza Hontiveros na may batay sa kanilang rules, 7 araw mulang ilabas yung contempt order, kailangan yung 8 signature ng mga mambabatas, Senado, upang mapigilan ang posibleng warrant of arrest. Kaya, nakakuha siya agad ng 5 lagda. Ngunit, si Senador G.V. Ejercito, binawi niya. Makalipas ang ilang oras. So, nanatiling 4 pa hanggang sa ngayon ang lumagda. Tuloy natin. ay ng lehislatura sa mataas at malaking kapulungan na dagdag na isinasagawa ng ehekutibo sa pamamagitan ng kagawaran ng hustisya. Masyado na pong sa palagay ko ay magastos ito. Bilang pangwakas po, Magastos na pala. Yon pala ang dahilan. Yung hearing umano, sabay, Kongreso at Senado. Ang argumento ni Senador Robin Padilla, masyadong magasto na ito. Ano ang reaksyon niyo mga taga-subaybay? Comment down below sa pahayag niya. Dahil nagkasabay, kahit magkaibang issue, yung sa Kongreso kaugnay sa SMNI. No, yun ang hearing ngayon. Sa Senado, kaugnay sa mga reklamo na narinig nyo na. Pero nagkasabay, malaking gasto daw. Tuloy natin. nais ko pong ihayag sa opisyal na record ang ating kahilingan. Ang mabigyan po ng konsiderasyon ang hiling ni Pastor laban sa contempt order ng So, mabigyan ng konsiderasyon ang hiling ni Pastor. Ano ba yung hiling ni Pastor? Yun po bang pahayag ni, para lagi, itong nagiging spokesperson si Senador Robin Padilla kay Pastor Apollo Kibuloy, no? Haharap siya sa proper forum at iyon ay sa korte. Tuloy natin. on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality at mabigyan ng daan ang pagpapalabas po ng show cause order kay Pastor sa susunod na pagdinig. Yan ang hiling ni Pastor daw at nag-astang spokesperson si Senador Robin Padilla. Okay. Anong masasabi niyo mga kapatid? Alam ko na kayong nagsusubaybay, siguradong isa kayo sa bumuto kay Senador Robin Padilla. Number 1, yun ang numero 1 na senador natin. No.
Asa na ba ang kanilang impartiality? Bakit parang ba? Nagbulag-bulaga na lang at nagbingi-bingihan sa mga reklamo, mabigat yun na reklamo. No. Kung ang argumento nila, itigil na ang Senate hearing, doon na lang sa korte. Nakalimutan na ba nila yung mga nakalipas na mga dumaan na hearing sa Senado in aid of legislation? Kahit nga yung pangyayari ni Senador Laila de Lima dumaan pa sa Senado at ginawa pa yun ng katawa-tawa, di po ba? Oh. Sinabi bang dapat sa korte na lang? Bakit kay Pastor Apollo Kibuloy, yun talaga ang pagsisikap ni Senador Robin Padilla? Ito ang matapang na sagot ni Senador Risa Hontiveros sa kanyang press con. Pupunta ako sa hearing, pero sa 17 kondisyon. First time ko makabalita ng ganito, sa totoo lang. So may inilabas na 17 kondisyon si Pastor Apollo Kibuloy, mga kapatid. Ano yan? May reaction si Attorney Claire Castro tungkol dito. Dinaig pa ni Pastor Kibuloy ang 10 utos ng Diyos. At ang masasabi ko lang dyan, bakit ang Senado ang mag-a-adjust sa kanya? The Senate will not bend its rules and procedures for you, Pastor Kibuloy. Even if you are, as you say, a self-appointed son of God. Hindi kami para utusan mo. Nako. Mag-ingat ka, Senador Reza Hontiveros. Siya ang may-ari sa kaluluwa daw. Dadaan sa kanya ang mga kaluluwa bago papasok dahil nangangailangan ng kanyang lagda. Tuloy natin. You will not mock the system of checks and balances during our watch. And this is not up for debate. Imbes na pinanindigan sana ni Kibuloy ang pag-astang hambog, nagpakita na lang sana siya sa Senado at nagbigay ng statement on record ukol sa mga bintang laban sa kanya. Napakarami na niyang sinayang na oras at pagkakataon. Tungkol naman sa pirmahan para i-block ang contempt order laban kay Kibuloy, ang huli nating balita ay 4 pa rin sila. So nanatiling 4, no? Kahit na yung sinabi ni Senador Padilla, at hindi lang Senador Padilla, pinagsisikapan talaga nila ni Senador Amy Marcos na magapang at makuha yung 8 signatures ng mga kasama nilang mga senador. Pero sa ngayon, hanggang ngayong araw lang ito, mga kapatid, nanatiling 4 lang ang lumagda. At ang masasabi ko naman dyan ay Happy International Women's Month pa rin sa aking mga colleagues. Of course, I respect the prerogatives of my fellow senators. Pero may kaunting oras pa naman para ma-review nila ang mga testimonya ng mga witnesses sa ating mga hearings, lalo na ang mga kababaihan. Siyempre, hopeful pa rin ako na maitataguyod natin ang mga prinsipyo ng transparency, accountability, at moral responsibility. Marami pong salamat. Daming nag-comment dito, hindi ko yan binoto. Ang daming nag-comment kahit ako. Pero, bakit number 1? Ha? Bakit number 1? Okay, tuloy tayo. At handa na po ako sa mga tanong. Ma'am, first question from Celi Bueno. Naka-work from home lang siya pero Okay. monitor. First question niya is, the camp of Kibuloy vowed to question the legality of the arrest warrant for the Supreme Court. Your answer. Nabalitaan ko lang po yan. Alam niyo, kung naalala niyo yung background, mga kapatid, di po ba, sa unang paglabas ng opisyal na pahayag, recorded na pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy, grabe ang kanyang tera ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at sa First Lady.
Pero nakita nyo ba yung kapatid ng presidente na si Senador Jaime Marcos? Abay, todo depensa. Hindi sa kanyang kapatid, kundi kay Pastor Apollo Kibuloy. Dahil sabi niya na mabait kasi si Pastor Apollo Kibuloy sa amin. Bakit? Kung mabait si Pastor Apollo Kibuloy, wala na ba kayong time na pakinggan yung mga reklamo mismo? Okay. Tandaan ninyo, si Senador Reza Hontiveros, nauna nang nag-react din tayo tungkol sa divorce bill niya at tungkol sa kasama niya si Senador Rafi Tulfo, si Senador Robin Padilla. Nauna, yung bago nilang pag-upo, yun ang pumutok agad, divorce bill. No? So, nag-react tayo yan. Pero, nasa oposisyon si Senador Reza Hontiveros. At ngayon, makikita natin na parang nag-iisa lang siya. Parang iniwan siya sa iba pang mga mambabatas kaugnay dito. Bakit kaya? Natakot ba sila na di malagdaan ang kanilang kaluluwa? Okay, tuloy tayo. Sa inyo rin, sa media, ngayong umaga ba or kahapon lamang? So, tingnan po natin kung anong ground ang maire-raise nila sa Korte Suprema. Second question of Seni. Senator Robin said if he failed to gather enough signatures, he will ask the committee to stop or terminate the hearing against Kibuloy. Press conference ito, question and answer. Well, mabuti kung ipaliliwanag nila ang magiging Iba kasi sa Maynila, mayroong mga naka-assign na mga reporters para sa Senado, sa Kongreso, sa Malacanang. No? Yun. At sa Maynila, meron ding mga naka-assign na police reporters. Yun. Ganon ang buhay ng isang media. At matagal ako sa media industry at sa even journalism, mga kapatid. For more than 20 years. Okay, tuloy natin. Ito ang buhay media during press conference. Basis nila kung sakali, wala akong maisip na basis at bilang tagapangulo ng komiteng iyon, ang masasabi ko lamang ay didinigin ng komite ang resolusyon hanggang matapos ang aming trabaho dyan. Not a day later, not a day earlier either. Second po na magtatanong si Raymond Pinasa. Ma'am, Morning. ma'am, pero sa posisyon nyo ay parang hindi na magbabago. So parang may turing ba na pagsayang ng oras, suntok sa buwan yung efforts ni Ginoong Senator Robin Padilla? Never kong tatawagin ang anumang trabaho ng kapwa senador na pagsayang ng oras o suntok sa buwan. At higit pa doon, masisigurado ko po sa inyo na ang trabaho ng komite, alang-alang sa mga babae at menor de edad na biktima at victim survivors ni Pastor Kibuloy, yan ang lalong hindi pagsayang ng oras. Yan ang lalong hindi pagsuntok sa buwan. At may napatunayan na ang Senado, ang iba't ibang komite namin sa ganyang aspeto, na sa simula parang napakahirap Di po ba, balikan natin. Yung kay Senyor Aguila, daming pinatawag yon. Si Senador Bato mismo, pumunta pa doon sa Surigao. At may pinahukay pa na bangkay sa illegal na sementeryo ni Senyor Aguila. Pero ngayon, ano nangyari? Ang sabi kasi ni Senador Bato, mga kapatid, meron na siyang, kahit di natin nakita sa hearing, meron siyang sariling desisyon na. At ang desisyon niya, if you ask my opinion about him, he is highly respected. Ako mismo humanga sa kanya. He is the son of God. So, least expected ko sa kanya na gumawa ng ganong offense. Opinion ko lang yan. Hindi ko naman siya nakikita 24 hours a day. So, anak ng Diyos si Pastor Apollo Kibuloy at respetado siya. Kaya para sa kanya,
inosente ito si Pastor Apollo Kibuloy. May time ba siya na pinakinggan yung nagreklamo? Di ba bilang mambabatas na hindi lang naluklok sa pwesto para sa isang kaibigan, isang makapangyarihan, isang mayaman, kundi para sa lahat, ay dapat din pakinggan yung mga nagreklamo. Okay, tuloy natin si Senador Reza bago yung komento ni Attorney Claire Castro. Salita ng victim survivors. Parang napakahirap makakuha sila ng hustisya. Ngunit sa kasaysayan ng Senado, ilang beses nang napatunayan na oo, ang aming mga investigasyon in aid of legislation ay naging daan para dyan sa mismong katotohanan at katarungan at naging daan din para palalong pagandahin at palakasin ang ating mga batas. Pero is there any chance, even a slim chance, na magbago yung posisyon nyo dahil sabi ni Senator Robin parang pagsayang daw ng resources ng gobyerno yung Senate hearings at hayaan na lamang daw sa judiciary. Yan. Dahil magasto na, dalawa na ang nagpatawag ng hearing, yung sa Kongreso at yung sa Senado. Kaya, pagsasayang ba yun? Kayo, mga kapatid, na bumuto sa mga mambabatas na ito, naniniwala ba kayo na ang hearing na ito ay isa lang pagsasayang ng salapi sa gobyerno? Okay, tuloy natin. Comment down below. May mga precedents sa ating korte at kahit dito sa Senado na kahit mayroon ng umaandar na kaso o nahain na mga kaso, ang executive sa judiciary ay nagpatuloy pa rin ang mga pagdinig dito sa Senado. At ito po ay nagsalita rin tungkol dito ang Korte Suprema dahil importante ang mga kaso sa judiciary at kasing importante ang mga investigasyon in aid of legislation dito sa Senado. Ni isa ay mas importante sa isa. At kung interesado kayo ay pwede ko ring ibahagi sa inyo yung mga precedents tungkol po dito sa Korte Suprema, sa iba't ibang mga komite dito sa Senado, kabilang na ang Blue Ribbon Committee. Okay, next, si Raymond Galpaas, before na nandun sa sinasabi nila wala daw silang nakikita na kailangan itong investigation na ito in aid of legislation. Kaya pinatitigil nila. At yun na nga, nabanggit na anyway, may criminal case naman na let the court decide and not the Senate. Una, hindi naman papel ng komite ng Senado desisyonan ang pagka-inosente o pagka-guilty ni Pastor Quiboloy sa mga reklamo laban sa kanya. Yan ay larangan ng korte. Pero papel ng Senado at responsibilidad namin tignan kung dahil sa mga krimen na mapapatunayang nangyari o offense na napatunayang natanggap ng mga victims. Nakalimutan ba ni Pastor, ni Senador Robin Padilla, nakalimutan ba niya? Di po ba yung kaso ni Nanay LV? Yung kaso ni Nanay LV, di po ba meron na yung kaso sa korte kung ang argumento niya pagsasayang lang ng pera, mga kapatid? Bakit yung kaso ni Nanay LV ay dinaan pa rin sa Senado kung isa lang na pagsasayang ng pera? Ito ha? Sabi nila, nagnakaw po ako doon. Nagsalita ka po, Nay. Opo. Chairman, nagsalita. Madami po kami doon, Senator, kaya po alam po ng lahat na hindi po naimik po si Nanay LB. Bakit pa siya tumakas? Kung hindi naman siya iimik, nandun na siya. Hindi nga. Ang ano dito, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Dapat kasi, tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kayo nandito sa barangay. Natural yun eh. Yun ang una mo dapat ginawa, Chairman. Huwag mo akong ganun-ganun na sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Jose, di mo ba? Muntik nang upakan yung barangay kapitan. Anong kaso yon? Si Nanay LB. Pinagbintangan na nangnakaw
may kaso na rin. Nakalimutan ba ni Senador Padilla na yung pangyayari na yon dumaan din sa Senado at ang sabi nila, in aid of legislation. Kung ang argumento, pag may kaso, hayaan na lang yung korte. Dahil, pagsasayang lang yan ng pera. Oh. At muntik nang naupakan yung barangay kapitan. Okay. Tuloy natin si Senador Risa Hontiveros at ang reaksyon ni Attorney Claire Castro tungkol dito. Survivors, may mga gaps sa ating mga batas na kailangan naming gamutin. Iwasto kung may mali, punuin kung may gaps. At tungkol dito, kung papansinin ng aking mga kasama dito sa Senado, may at least 3 nang lumilitaw na areas for additional legislation na bibigyang daan nitong investigasyon. Sinama ko po sa opening statement ko sa nakaraang hearing at ulitin ko po ulit sa inyo ngayon. Una, sexual abuse within secretive religious organizations and issue of consent in faith-based dynamic. Kapag po ang isang tao, halimbawa isang babae o isang menor de edad, ay pinaniwalaan na itong tao ay isang di lamang mataas na religious leader, kundi embodiment pa ng Diyos. At ang pagsilbi sa kanya ay nangangailangan ng kahit anong sakripisyo, pati sakripisyo ng sariling kalayaan at katawan. Yan ba ay tama? O yan ba ay isang aspeto na dapat i-regulate ng ating mga batas dahil posibleng nalalabag ang karapatan at kagalingan ng isang mamamayan, kabaro man o lalo na menor de edad, sa konteksto ng isang makasikretong religious organization. So anong mga amyenda sa ating batas ang kakailanganin para bantayan yung freedom of choice talaga nung tao at yung pag-exercise ng consent o di pagbigay ng consent kahit sa loob ng ganyang mga mahihigpit na religious organizations. Pangalawa, inability of our labor laws to sufficiently address voluntary labor arrangements. Paano kung walang employee-employer relationship, yung isang miyembro ng isang religious organization na halimbawa pinatrabaho pa sa isang media institution na sakop ng religious organization na iyan. Wala bang magagawa dapat ang ating batas kung meron namang malilinaw na paglabag sa labor? Kung maalala ninyo, meron yung parang sa SMNI ba yun? Kay Bro Eli Soriano pala yun, yung nasali sa massacre, no? Sa Ampatuan na media. Okay, tuloy lang natin. Standards o sa occupational safety and health standards. Napakalinaw po ng isang halimbawang lumabas na sa aming mga pagdinig, yung kaso ni Elias Rene, yung manggagawa o empleyado sa SMNI na hanggang ngayon hindi makategorya ng DOLE ni ng SSS sa kung anong kategorya ng manggagawa o empleyado o mamamayan na may karapatan sa social protection siya nakalagay. Dahil sa ngayon, parang bulag pa yung batas natin doon. At pangatlo, last and not the least, interaction of our anti-trafficking laws with the constitutional principle of religious freedom. Kapag ang isang tao po, miyembro ng isang religious organization, ay lumakbay sa ibang bansa, or kahit mula sa probinsya niya, lumakbay sa ibang probinsya o syudad dito sa ating bansa, o kung pinalakbay siya, tapos pinagawa siya ng kung ano-anong mga gawain, paglilimos, pagkukunwari na siya ay taong may kapansanan, pagkukunwari na siya ay estudyante para makasolis. Yung pagkukunwari na may taong may kapansanan. Naalala ko, mga kapatid, yung kaibigan kong media na nasa radyo ng bayan, sa government yon, radyo ng bayan. Sabi niya, hello kay Bro Listy Cubol, no, isa ding si FD. Sabi niya, meron daw 4 na mga dalaga na pumasok sa kanilang newsroom. At ang mga dalagang ito nagkunwaring mga pipi.
So, nag-sign language. Yun. Hello. Hello. Sign language. What is your name? How are you? O yun, mga sign language. Kahit sign language yan, English yan. Nagkunwari na mga pipi, bingi. No? At humihingi daw ng pera doon sa kanilang newsroom. Gabi na yon, pumasok. 4 umano na mga dalaga. Dumating daw ang kaniyang program director na medyo lasing na nakapasok sa kanilang newsroom. At doon ang 4 na mga dalaga na nagkunwaring mga pipi at bingi. Alam nyo, sabi ni Bro Leste, sinabi umano ng lasing na kaniyang program director, ano ito sila, mga pipi at bingi, humihingi ng pira daw. Pipi at bingi pala ito. Sige, isarado mo ang pintuan. Gagasahin. Yun, joke lang yun. Sabi, gagasahin natin ito. Hindi ito makapagsabi, salita sa mga pulis. Dahil mga pipito. Sabi umano ng isang babae, wag sir, maawa ka naman. Kaya natawa siya umano. So, sa hearing na ito, yon, lumitaw din na may mga nagkunwaring pipi para humingi ng salapi. Tuloy natin. Para makapaglimos ng pera. Ito ba ay masasakop ng exercise of religious freedom? Magagamit ba? Masasite ba yung kalayaang iyan? Lalo na nung religious leader para pagtakpan yung mga posibleng paglabag, para pagtakpan ang posibleng pagtatraffic dun sa mga taong iyon. So, ngayon pa lamang, kung mamarapatin lang pansinin ng aking mga kasama, at least 3 na at seryoso ang mga batas at posibleng gaps sa ating batas na nako-cover na sa mga lumalabas na findings namin tungkol kay Pastor Quiboloy. Sa gitna ng kontrobersiyang ito, few days ago lumabas na yung pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na supposedly he is now the administrator of the kingdom of Jesus Christ. Ano ang nakikita niyong mensahe na gustong iparating nito amidst the controversy sa inyong komite? Ewan ko kung gusto nilang iparating, pero yung mensaheng nakakarating sa publiko, lalong dumadami ang mga issue, lalong lumilinaw kung ganong intertwine ang mga interes, maging ang mga economic interes ni Duterte at ni Pastor Quiboloy. Dahil usually po ang nag-aatas ng isang administrator sa kanyang properties ay isang tao na hindi kayang siya ang mga siwa sa mga properties niya. So, ganon kataas, kalaki ang pagtitiwala at pagsasakamay ni Quiboloy kay Duterte sa kanyang mga ari-arian. May kasabihan pa nga, di ba? Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Yes, may nag-comment dito. May official din na inilabas na pahayag si Vice President Sara Duterte. Yon, mamaya tatalakayin natin yan. Okay? So, tuloy natin mga kapatid. Okay. May reaction si Atty. Claire kaugnay, Atty. Claire Castro sa kanilang programa, kaugnay sa 17 inilabas na kondisyon ni Pastor Apollo Quiboloy. Pakinggan natin. 10 commandments lang mayroon ba't naging 17? Teki na Nadagdagan. Nadagdagan. Etong 17 utos na binabanggit mo nga, partner, eto yung 17 utos ni Pastor. Oo. 17 utos ni Pastor Quiboloy para siya ay pumunta o makadalo sa committee hearing na ginagawa ngayon sa Senate inquiry. So ito yung alleged crimes committed.
17 to na kumbaga inuutos niya sa Senado, no? Hindi pinag-usapan dito yung House, ha? Hindi, sa Senado lang to kasi iba naman sa House. Tungkol yun sa SMNI. Oo, iba yung kanilang tinatalakay doon. Sa Senado, tungkol doon sa mga di umano. Mga di umanong ginawang krimen. Yes. Di umano. No, allegedly, no? So, di ito conclusive na mga krimen. KOJC leader. Ito nga, partner, medyo marami-rami ito. Isa-isayin na lang natin kasi para ano. Diba? At medyo mabigat partner yung kanyang mga kondisyones. Ito kaya ay susunod o ito ay idedentma. No, kasi marami ding na ano na ba, partner? Nakuha na ba yung 8? Tapos na ba yung... acknowledge muna natin yung nagkomento si Tita Arellano Maduli. Hi po, new subscriber po ako watching from Greece. Wow, ingat kayo dyan. Okay, tuloy natin. Yung iba tapos na pero partner, pagsabayin mo tong 1 and 2. Oo. Na utos. Oo. Sige. Okay. Unang utos. Unmask and show the full faces of witnesses. No mask, no dark eyeglasses, no caps, bonnets, or head covering of any kind. Ang number 2 naman, kanyang kondisyon ay reveal... Ito mga conditions niya mga kapatid. Ano sa palagay nyo? Ito po bang mga conditions na ito dapat pagbigyan para haharap siya sa Senado? Sige nga, comment down below. Witnesses' true name and identity with recent valid IDs. Reveal the identity and real name with photo ID of your scriptwriters. Bakit kasama rito? Scriptwriters. Sino ba yung scriptwriters dito? Partner, ito tatalon ako sa number 16. Okay. In relation to 1 and 2. Sige nga partner, ano yung 16? Number 16, basa. Okay. Ang nakalagay sa number 16 ay sinasabi nga rito, send to me that written answers to this set of conditions 2 days before the rescheduled hearing with your signature. Yan. So, ibig sabihin, di ba, send to me that written answers to this set of conditions. So, doon sa 1 and 2, gusto niya lang makita, ma-reveal sa kanya, 2 days before the scheduled hearing. Diba? So, in other words, ipapadala sa kanya yung mga... Kondisyones. Itong 1 and 2. Yung muka. Okay. Na walang cover, no eyeglasses, no dark eyeglasses, no caps, no bonnets, or head covering of any kind. Saka yung true name and identity with recent valid photo IDs. So, ipapadala ito sa kanya 2 days before. Diba? Ako, nagpa-follow lang ako sa condition niya, partner. Hindi ito during the partner? Hindi. The hearing. Kasi lumalabas dito, send to me the written answers to this set of conditions. Meron siyang utos dito na unmask and show the full faces of the witnesses. Diba? And the identity. Okay. Ito, partner. Sa number 1, unang-una kasi, sabi nga nila, meron naman talaga, di ba, binanggit natin before, na yung mga akusado, kasi hindi naman siya akusado dito, partner. Okay. Sa totoo lang, So, hindi naman sasabihin na constitutional right ko na dapat makita ko yung mga muka. Unang-una, hindi ka pa naman accused. And at the same time, wala ka pa doon sa hearing. So, pwede ka na mga kapatid, di po ba sinabi nila, sinabi ni Senador Attorney Harry Roque, yung ginamit ng Senado na witnesses ay mga recycled yon. Yon po ang mga witnesses sa mga kaso na nabasura na sa piskalya. Yung kaso na yon na nabasura sa piskalya, hindi pa naglabas ng aksyon ang Department of Justice. Dahil sa pamamagitan ng hearing na ito, ay nalaman
na nakabinbin pala sa Department of Justice ang nabasura na kaso sa loob ng more than 4 years. Nakatulog. At dahil sa hearing na ito, yon biglang gumising. Bago lang yon, no? Na may utos ang Department of Justice na muling buhayin ang kasong nabasura na. Okay, merong sa Pasig, meron ding sa Davao. So, kung recycled ito, so ibig sabihin, kahit may takip ang mukha dahil recycled, kilala na nila ang mga witnesses na ito dahil sinabing recycled. Di ba? Bakit kailangan iyon ang kondisyon na tanggalin talaga? Iyon pang may presume siya na yung mga pahayag na inihayag nito mga witnesses ay may script sila dahil hinihiling ni Pastor Apollo Kibuloy na malaman din sino ang gumagawa ng script. Di po ba? Isang pang-iinis talaga ito. Walang pagkakaiba ito sa sabi ni Pastor Kibuloy. Magbibigay siya ng 1,000 pesos kung sino man ang makapagturo saan siya ngayon. Okay, tuloy natin. Mag-request na malaman mo kung sino yung mga witnesses against you on the day of the hearing. Okay. On the day. Oo. Diba? Hindi yung before. Oo. On the day. Diba? Di ba tandaan natin, partner, yung ibang mga witnesses dito takot. Oo. Pero, sinabi nga dito ni Senator Risa Hontiveros, yung identity nila ay, alam kasi nasa salaysay. May affidavit. Yun. Nasa salaysay, nasa affidavit. Dahil, alam naman ng karamihan, lalo na sa media, sa kapisanan ng mga broadcasters of the Philippines, di po ba, may rolling na yan. Pag ang kaso may kaugnayan sa sexual harassment, dapat di ipakita ang mukha. Okay, tuloy natin. So yung totoong pangalan nila, nandun. Nasa affidavit. Oo. Pero, ang may alam lang, kung kanino mo na pinasa. Yung affidavit. Oo. Yung true identity ng witnesses. Oo. Okay. So in other words, partner, syempre, kung siya naman yung concern, I think pwede ka siyang humingi ng mga salaysay. Right niya yun. Okay. Right niya yun. Pwede pala siyang humingi, ha? Oo. Right niya yun. Right niya yun. Na rinig ninyo na nagkomento ay si Attorney Claire Castro. Na malaman ko ano ang salaysay ng mga nag-aakusa sa kanya. So in other words, yung mga identity nun, alam nandun. Niya. Nandun. Saka partner, normally, pagkasalaysay, nire-require din kami na i-attach yung ID. Yung photocopy ng ID. So most probably, yung mga talaga, ganyan. Naalala nyo ba yung kaso namin ni Father Winston Cabading? Nag-execute ako ng affidavit doon sa Makati. 2 ID ko. Ang kailangan talagang i-attach, i-scan sa salaysay ko. Tuloy natin. Salaysay dito, baka may photocopy ng ID. Kasi hindi yan notaryuhan ng walang identity. Walang ID. Okay. Ng isang notary public. So, ito ang hindi maganda sa number 2, mga kayubi. Reveal the identity and real name with photo ID of your scriptwriters. Ano ang gusto niyang palabasin dito? Scriptwriters gawa... So, ibig sabihin, pinalabas niya na itong testimony na ito ay gawa-gawa lang dahil may scriptwriter. Okay. Na sinusunod nila. Gawang kwento. So, dito pa lang, sa number 2, alam mo na ang gustong tumbukin. Diba? Na para bang, hindi totoo yan, mga kwento na yan. Ito'y gawa-gawa lamang. Parang ganon. So, nakikita niya. I-reveal niya sa akin at yung mga photo ID nung mga gumawa nung kwento. Tapos yung mga witness niyo, puro pa mga sinungaling. And you know that they are lying. Under oath. Kaya ilan pa yung mga mukha nila. You know that. You know that those scripted narratives that they are reading are scripted.
It did not come from them. It came from an author, one author for all of these accusations against me. So nakikita mo na dito pa lang sa mga utos ni Pastor Kibuloy, nakikita mo na hindi makatotohanan yung gusto mong kahilingan. 'Di ba? Hindi hindi ka tanggap-tanggap. Sa mga words na ginamit mo, hindi makikita yung good faith. Oo. 'Di ba? Siguro sasabihin ng iba na kung kinikilingan man si Pastor Kibuloy, good faith. Pero sa akin kasi neutral ibig sabihin, nasa tayo hindi tayo kumakampi, neutral dapat ang tingin natin dito. Pero yung salita dito na nakikita ko, hindi siya in good faith. Oo. Pero partner, no? Okay. Yung kanyang hinihiling na unmask and show the full faces of witnesses, can the Senate pwedeng gawin ito? Sa akin pwede dapat, partner. Dapat makita mo naman kung sino nag-aakuso sa'yo. Okay. Tapos alias pa yan Harap-harapan. Oo, malay ko. During the partner na, the inquiry. On the hearing. On the hearing. Oo. Kung gusto nyo, kung feel nyo, mga sa Senado na delikado ang tawag dito, ang security. Yung safety ng witness, di mag-executive session kayo. Di ba? Para hindi ma-reveal sa public yung mukha. Okay. Pero Pero yun. pwedeng ipakita dun sa executive session. Oo, pwede yun. Dun sa nag-aakusan nila. Ang takot lang naman yata yung mga witnesses is, di ba may tatawag silang angel of death? Daw, di ba? Yung parang tipong mga alagad na handang pumatay. Dun sila takot, kaya hindi pwedeng ma-publicize, make it public, yung mga itsura nila. At sila inaabuso. Ang ibig ko pong sabihin, wala po akong pinapanigan dito. Dahil ang Senado ay kakampi ng bawat Pilipino. Ang gusto ko lamang pong sabihin, kung tayo po... Senado, yun ang pangalawang hearing ito na hindi siya nagtanong, kundi nag-asta spokesperson siya kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang Senado ay kakampi ng bawat Pilipino. Tanong, bakit ayaw niyong pakinggan ito nagreklamo kung talagang kakampi ng bawat Pilipino? Tuloy. Ay mag-aakusa at titindig. Kaya natatakot po tayo o hindi. Kailangan harapin po natin kung sino yung inaakusahan natin. Nang nakikita po yung mukha natin. At hello, Pak Buster, si Kaburnok. Huwag niyong kalimutan din na subscribe sa kay Kaburnok at sa channel ni Attorney Claire Castro. Tuloy natin. Tayo. Dahil yun po ang matatandaan ng susunod na henerasyon kung paano tayo tumindig. Yun lamang po. Maraming salamat po, Ginang Tagapangulo. Shukran, Senator Robin. At bago yung aking maikling closing statement at pagsuspende ng hearing, nais kong i-reassure din ang ating mga victim survivors na witnesses, Elias Rene, Elias David, Elias Jackson, at pati tulad ng mga nauna na nandito physically, sina Elias Amanda at Elias Jerome, na batid ng komite yung inyong tapang at lakas ng loob para sabihin ang inyong katotohanan sa komiteng ito. Batid din po namin mula sa unang pagdinig yung katakot-takot na pagbubunyag ng mukha, pangalan, pag-subject sa harassment online, pagbabanta. Yung isa sa mga una naming witness ay kinasing po ang kanyang karinderya ng mga taong nakamotorsiklo, kaya't kinailangan niyang lumipat sa ligtas na lugar. Batid din po ng komite yung sinabi ng ating mga witnesses ngayong araw, yung sinabi ni na Elias David at Elias Jackson, na mga kilala nila dati, 3 kay Elias David at mas marami-rami pa kay Elias Jackson, na mula nung lumabas ay patay na. At sa pare-parehong paraan, binaril 2 beses sa ulo. At sa kabila ng lahat ng mga harassment, banta at aktual na karahasan na iyon, ay nagsalita pa rin kayo. Elias Rene, Elias Jackson, Elias David. No? Bukod pa po sa ating mga testigo na nasa ibang bansa. So, nais ko pong i-appreciate po yun at pahalagahan. Kayo po ay
ganap na nakatutulong sa investigasyon ng... So may mga reklamo at ito isinawalat sa publiko ni Senador Reza Hontiveros kaugnay sa mga witnesses na nanganganib daw. Ito katulad ng ibang mga witnesses. Diba? Pero kung sa affidavit lang din, meron naman, sabi ni... At for the record din po, lahat po ng ating mga saksi ay nag-execute ng mga affidavit under oath. So mga legal na dokumento po ay tinupad nila yung obligasyon nila dyan. May nadinig kasi ako, partner, doon sa Gikan para sa Masa, nakagabi, na inabot na madaling araw. Sinabi, may isang witness doon na binanggit ang alias, and at the same time, binanggit ni Pastor Kibuloy yung full name. Documented lahat ng workers dito. Document 101 yan. I can tour you into the office. There, administration building namin. Every worker yan, mayroong document yan. Bawat isa pang pumasok dito. Whether good or bad ang ginawa mo, nakalista lahat yan. O, di ka makapagkaila. Kaya binigay yung record ng alias Rene na yan. Michael Mobilio, isa-isa din yun, meron kayong envelope. Meron kayong folder. O, paano yan? May mga procedure yan, may mga proseso. Umalis siya dito, nirelease siya, pumirma siya, lahat pinirmahan niya, because he can be released, 2021. Na-release na siya. So it means kilala naman niya. Nitong mga nag-aakusa sa kanya. May sinabi siya isang name May sabi, ibig sabihin, di ba, meron siyang way to know. Di ba? Eh di sabihin na lang niya rito, kung ako sa kanya, ito si ganyan, hindi ko kilala. Ito si alias ganyan, hindi ko kilala. Sa katandaan natin, partner, may mga witnesses na lantad ang muka. Yung si Raynita. Isa. Correct. All the way to March. And everything we do, like mag-loan, mag-solicit, pagtinda, everything that earns money. Kahit magbalin-balintong ka, basta may money ka na i-remit sa kanila. And individually, you are given a certain quota. Just for example, they assign me as a leader. My quota is from September to March. I was given like 12,000 Singapore dollars. And where I can get that money. So, ang mangyayari po, meron ka pong obligasyon na buuin yun. Kasi you only earn less than $1,000 in a month. Right. And you're taking out already your tax and offering. And ano po yung matitira? You sacrifice everything. Actually po yung service namin sinasabi na magsisimba ng Sunday. It's not really focused on learning the Word of God because we are... Ito, walang cover ito. Ang kanyang mama, noon pa man kaanib na ni Pastor Apollo Kibuloy. Out there, soliciting, making money, pinda, whatsoever na nagpo-produce po ng pera. Yung Arlene, lantad. Yung isang taga-Canada ba yun, partner? Yung lalaki, yung ex-director, lantad yun, yung lalaki. Ang takot lang naman palagay ko, partner, yun nasa Pilipinas eh. So, ako actually, manager ako ng Toys R Us, nag-resign ako. Una, nag-volunteer muna ako sa kanya pala, nag-volunteer. Hanggang to the point na sabi ko, noong nangyari ang Yolanda, nag-resign ako sa work ko. Sabi ko, tulungan ko si Pastor Kibuloy para maka-raise ng funds, na mas marami pang funds na kailangan sa mga taong nagsalanta sa Yolanda. Lahat ng aking connections, connection ko sa mga mall, connection ko sa mga superstore, sa mga grocery stores, malalaki ito ha, na they will be allowed to collect money. Ginamit ko nga yung aking connections dito. So, usapin ko ang mga managers, then they will be there for 3 days, for a few days. Nakaka-raise sila ng halos 4,000 a night. So talaga ako, masigasig ako dito. And then, after nung ako'y kinuha nila na executive director, mangyari na nakauwi ako sa Pilipinas. So dinalaw ko na itong mga shelter. Nung dinalaw ko mga shelter, napag-alaman ko na ang mga bata pala sa shelter ay mostly anak ng mga full-time worker na pinapadala niya sa iba't mga bansa. Most of the children that were there ay mga anak ng mga full-time miracle worker niya. So hindi talaga siya tulong para sa mga nahihirap. Meron man doon talagang inango nila from poverty, pira-piraso lang, ilan lang. In fact, ang claim nila is thousands of children were being fed. Nung ako'y nandun, wala pang halos 500 na, wala pang halos 300 na bata. And then, ito, kaya ako talaga nagkaroon ako ng question kasi all the money that we collect here, ganito ang nangyari, lalabas ang pera na hindi ko alam. Brother Dindo, pinadala namin kung kanino, kay Rosalie Magnao, para daw sa jet ni Pastor. Kailangan ng $60,000. So, most of the funds, makikita ko naman yung sa mga report nila, pumupunta sa kung saan, hindi na pupunta talaga sa bata. So mula nung nagko-question ako, is really the money being collected? Ang CRA, ang Canada Revenue, is already questioning me kung saan ang mga pera na ginagamit. Sabi ko, wala man akong first hand. Ang dumarating sa akin, wala man lang sabihin mo, merong voucher na pirmahan ako para i-release yung pera. Na-release na ang pera bago ako informed. Kasi who am I daw? Mas mataas pa ba daw yung authority ko kay Apollo Kibuloy na nag-utos sa kanila na ipadala ang pera? Pero sabi ko, yes, hindi man ako nagsasabing mataas ako sa kanya, pero I am the person responsible of Canada Children's Foundation. And sino managot sa government dito? Ako.
So 2019 nag-resign ako kasi merong 1 million plus na pinadala kami sa Pilipinas na walang explanation. So ito, so yung photo ID of your scriptwriters medyo hindi siya good. Okay, itong utos na to na ipakita yung ID ng scriptwriters, pinapalabas agad na gawa-gawa yung kwento. Okay. Okay. So number 3, partner. Number 3. Basa. Number 3. You must sign a notarized waiver of rights of your arbitrary contempt power. Dito, maliwanag. Gusto niyang palabasin na kung anumang contempt power ang gagamitin sa kanya. Halimbawa, siya ay naging matigas ang ulo, pasaway, ayaw sumagot sa mga katanungan. Yung pagpataw man sa kanya or pag-cite man sa kanya ng contempt ng Senado o ng committee, lumalabas arbitrary, hindi reasonable, hindi makatao. So maliwanag na siya ang naunang mahusga na lahat ng contempt power na gagamitin laban sa kanya ay arbitrary. So tandaan natin, meron isa sa mga utos niya na dapat na itong set of conditions ay dapat pirmahan ng ating Pangulo at ng House Speaker. So, yan. Pangulo at House Speaker ang lalagda. Sa palagay nyo, lalagda kaya sa mga conditions na yan ang ating presidente? Abangan din natin mga kapatid. Dahil kung di talaga malikom ni Senador Padilla hanggang araw na ito ang 8 lagda. So, palpak siya para harangan ang contempt order. Kung palpak siya para harangan ang contempt order sa Senado, meron pang sa Kongreso, ibig sabihin, ang abangan, mahuli nga ba talaga nila si Pastor Apollo Kibuloy? Abangan natin yan mga taga-subaybay sa ating live. Mamaya tingnan natin yung resulta sa hearing din sa Kongreso. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Hanggang sa muli. Bye-bye. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of the